Ilang minuto na umiiyak ang mga ito habang yakap pa rin ni Kenneth si Ara. Kitang-kita nila ang sakit sa mata ni Kenneth, lalo na sa bawat butil ng luha na tumutulo sa kanyang mga mata. Walang nagsasalita sa kanila dahil sa sakit na nararamdaman nila na alam ng mga ito na ikahahantong sa kalungkutan nilang lahat, lalo na napamahal na si Ara sa kanila. Parang kailan lang ang saya-saya nila tapos eto sila ngayon, kaharap ang walang buhay na katawan ni Ara. Maya-maya pa ay humiwalay na si Kenneth sa yakap mula kay Ara. Tahimik lamang sila na nakamasid sa susunod na gagawin ng binata. Hindi na rin nila mapigilan ang mga luhang tumulo dahil sa pigating nararamdaman. Tinitigan ni Kenneth si Ara, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi niya matanggap na nasa harapan niya ang bangkay ng katawan ng taong mahal niya. Pinahira nito ang mukha ni Ara, may dugong gamit ang kaniyang nanginginig na mga kamay. Wife? Napatigil si Kenneth sa pagsasalita nang makita niya ang kabuuang mukha ni Ara. Parang umatras ang luha niya dahil sa nakita niya. Napakunot ang noo niya dahil doon at muli niyang pinahira ng mukha nito para makasigurado siya nang maalis ang dugo doon. Nabuhayan si Kenneth dahil sa kanyang nakita. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yan. Inamoy niya ang leeg ng dalaga upang makasigurado at doon nga ay nakumpirma niya ang isang bagay. Hindi siya si Ara. Sigaw ni Kenneth at agad na binitawan ang babae at tumayo. Nagulat ang dalawa at nagtatakang napatingin kay Kenneth na masama ang aura. Kitang-kita ng dalawa ang pagkagalit sa mukha ni Kenneth. Habang nakatingin sa katawan ni Ara na ikinataka nila, kaya agad silang lumapit sa kinalalagyan ng katawan ni Ara. Boss, nasisiraan ka na ba? Si Ara yan. Sigaw pang sabi ni Noah habang nakatingin sa mukha ni Ara na nakapikit na. Hindi yan ang asawa ko. Hindi pa siya patay. Sabi ni Kenneth na kinatingin ng dalawa. Iniisip nila na sobrang sakit ng nangyari kung ano na ang naiisip ni Kenneth. Kenneth, alam naming masakit ang mawala ng minamahal. Sabi ni Noah na napatingin kay Lucas na nakatingin lang kay Ara na wala ng buhay. Kaya muli siyang napatingin kay Kenneth. Boss, wala na si Ara, tanggapin na lang natin. Sabi niya muli dito na kinailing ni Kenneth. Tama si Kenneth, napatigil si Noah sa sasabihin niya. Sana nang magsalita si Lucas kaya napatingin sila dito. Hindi yan si Ara, sabi pa ni Lucas na lalong ikinakunot ng noon ni Noah. Nasisiraan na kayo ng ulo. Sigaw niya sa dalawa na ikinatingin sa kanya ng mga ito ng masama. Di kami nasisiraan ng ulo. Sigaw nila pabalik dito na ikinatras niya dahil parang nangangain ng tao si Kenneth. Tingnan mong mabuti si Ara, Noah, sabi ni Lucas na kinalapit ni Noah dito. Teka, bakit tabi niya ang ilong niya? Gulat na sabi ni Noah dito. Plastic surgery? Sabi ni Kenneth na kinatingin sa kanya ni Noah. Ano? Plastic surgery? Gulat na sabi ni Kenneth dito. Tingnan mo ang gagawin ko, Noah. Sabi ni Lucas na ikinatingin sa kanya nito at hinawakan ni Lucas ang mukha ni Ara at nanlaki ulit ang mukha niya na parang nabubura ang mukha nito na parang nalulusaw at lambot na lambot. Ano yan? Gulat na nandidiri na sabi nito dahil kahit ikaw kung makikita mo ay talagang kadidirian mo. Hindi siya si Ara. Nalaman ko nang pahiran ko ang mukha niya at amuyin ko siya. Kilalang kilala ko ang amoy ng asawa ko. Galit na sabi ni Kenneth na puputok na dahil sobrang galit niya. Tama si Kenneth. Kagagawa lang ng mukha nito kaya ganito ang kinalalabasan. At kaya ring tabingi ang ilong niya. Napatango naman si Noah dahil sinabi ni Kenneth. Ibig sabihin, yung Ara na lumabas sa taxi, hindi siya yon? Sabi ni Noah na ikinatingin nilang dalawa dito. What do you mean? Tanong ni Kenneth. Boss, tingnan mo pareho sila ng suot at isa pa tumakbo, papasok sa loob ang babae. Which is walang CCTV. Hindi ba kahinahinala iyon? Sabi ni Noah na ikinaisip naman nila. Kaya palang walang Ara na dumating dahil nagtago lang siya sa loob at mukhang dumaan sa kabilang daanan palabas.
Sabi ni Lucas na ikinatingin nila pareho kay Kenneth na nakakuyom na ang kamao ngayon. Ibig din sabihin na patibong lang to, sabi ni Noah. Pinaglalaroan nila tayo. Sabi pa ni Lucas na lalong kinainis ni Kenneth. Hindi ko hahayaan ang kanilang ginawa. Pagsisihan nila ang paglalaro sa isang defyoks. Galit na sigaw ni Kenneth. Napatigil sila nang marinig ang nagbip sa paligid kaya napatingin sila dito. Abandonadong lugar lang yon at may isang upang malapit sa peking ara. Nag-enjoy ba kayo sa laro? Tumayo ang balahibo nila Lucas at Noah. Dahil sa paraan ng pagsasalita nito, dahil sobrang lalim na parang hinukay sa ilalim ng lupa. Hanggang sa namatay ang ilaw sa loob ng lugar na iyon, na ikina-alerto nila pati ang mga tauhan nila sa baba at kani-kanyang bukas ng flashlight. Ano yon? Sabi ni Lucas at pare-pareho silang may flashlight. Kenneth DeViox, sabing muli ng malalim na boses na iyon. Sino ka? Sigaw ni Kenneth. Nagulat sila nang biglang dalawang ilaw na kulay pula ang nagpap sa madilim na sulok na iyon na parang mga mata. Haha, nagsisimula pa lang tayo. Nasa akin pa ang pinakamamahal mo. Dalian mo! Sabi nitong muli kaya tinapatan agad ni Kenneth ang kinalalagyan ng pulang ilaw na iyon at napaatras pa sila ni Lucas at Noah nang makita kung ano iyon. Na siyang saktong buhay muli ng liwanag doon sa lugar. Manika? Gulat na sabi ng dalawa. Ano yan? Nakakatakot naman. Saang nanggaling yan? Tapos pula pa ang mata? Sabi ni Noah at nakatingin lang sila sa manikang iyon. Habang si Kenneth naman ay napapaisip, ano bang meron? Isang manika at isang peking ara?